Magandang araw mga karadyo natin. Sa oras na ito ay ating pakinggan ang mga updates mula sa ating mga field reporter ngayong bagyong Ulysses. At ngayong oras na ito ay ating papasukin ang ating kasamang si Joy Ginid mula dyan sa may harap ng VR8 sa kanyang report sa umaapaw na tubig dyan sa may mga imbornal. Joy, anong nangyayari dyan sa may sa harap ng VR8? Yes, Ma'am Nids, at narito tayo ngayon sa harap ng R2TMC Bayombong kung saan kasalukuyang pa ring malakas ang pag-ulan at mapapansin nga po na ang mga katubigan ay lumalabas na sa mga malalaking kanal at ang mga katubigan naman sa dako roon ay naiipon sa mga kalsada na nagiging sanhi ng pagbaha. Maraming salamat, Joy, sa iyong inihatid na update mula dyan sa may VR8 o harap ng VR8. At ngayon naman ay ating aalamin kung ano naman ang kaganapan dyan sa may Busilak na makikita ang nagmistulang ilog na palayan dyan. Joji, anong balita dyan sa may Busilak? Yes, Ma'am Nids, at narito nga po tayo sa may barangay Busilak, Bayombong, Nueva Vizcaya at makikita nga po natin na umapaw na po ang baha dito sa may kalsada at yun nga makikita natin yung mga dumi na andito na po sa may kalsada at itong palayan dito sa Busilak ay mistulang naging ilog na, Ate Nids. Yes, Ma'am Nids, maging dito din po sa barangay Buena Vista ay mistulang naging ilog na ang mga palayan at makikita naman po natin na dahil ang mga tubig na galing sa bundok ay naipon dito sa baba at maging dito po sa kalsada ay umapaw na nga po ang baha at tumatawid na sa kabilang kalsada, Ate Nids. Yes, Ate Nids, at narito nga po tayo sa may papasok ng Buena Vista at makikita nga po natin na sobra na po yung baha dito, Ate Nids. Maging dito na po sa kalsada ay hanggat tuhod na po yung lubog ay yung baha dito, Ate Nids. At wala na nga pong madaan ng kalsada kasi medyo malalim na po dito. Yes, Ate Nids, narito nga po ako sa may gilid kasi dun po sa banda doon, Ate Nids, ay hanggat bewang na po. At andito po ako para kapanayamin si Kuya para magtanong po ng konting detalye. Kuya, ano po pong pangalan niyo po, Kuya? Temi po, Ma'am. Bakit nandito po kayo, Kuya? Ma'am, binabantayan ko yung itong bahay ng ex-kagawa dito po. Bumaba ako ng alas 3, malaki na ang tubig. Kaya tinignan ko, abot na pala hanggang sa yung loob ng bahay nila, hanggang sa dito na. Hanggang dito sa baba ng sa baywang. Kaya tinitingnan ko kasi yung mga alaga ko, yun lang. Manong, dun po sa banda doon, marami pa bang dumadaan pa dito o wala na po? Wala na pong nakakaraan dito. Dahil malalim na po. Yes, Ma'am Nids, at yun nga po nalaman po natin na hanggat bewang na nga po ang baha dito, Ate Nids. Yes, Ma'am Nids, at narito tayo ngayon sa barangay Buena Vista at ating kapanayamin si Police Staff Sergeant Saed para sa ginagawa nilang monitoring dito sa barangay Buena Vista. Yes, magandang umaga, sir. Ano po yung ginagawa ninyong monitoring para dito sa inyong barangay dahil nga baha po dito? Yes po, good morning din po. Patuloy po rin po kaming nagmo-monitor kung ano pa po ang pwedeng kuha natin dito. Handa rin po ang ating emergency na kuha po. Depende lang po kung tatawag na po natin. Ayan, maraming salamat, sir. Maraming salamat, Joy at Joji, sa inyong inihatid na update. At maya-maya lamang ay ating aalamin dahil papunta na sila sa may Batu Ferry Bridge sa may Magat River.
Yes, Ma'am Nits, at sa aming kinaroroonan ay tanaw nga po ang Batu Ferry Bridge na nagdudugtong sa bayan ng Bayumbong at bayan ng Bambang. At dito nga po sa dako rito ay ang Barangay Magapuy at Barangay Paitan. At ito nga po ang kalawakan ng Ilog Magat. At yes, Ma'am Nits, makikita po tanaw na tanaw at makikita na mataas ang level ng tubig at kung magpapatuloy pa ang pag-ulan ay mas tataas pa ang level ng katubigan. Yes, Ma'am Nits, at dito nga po sa aking kinaroroonan ay makikita, mapapansin na unti-unti ay maabot na ng level ng katubigan itong level ng kalsada at kung magpapatuloy pa ang pag-ulan ay talagang maabot na itong kabilang ibayo. Maraming salamat, Joy. At papasukin naman natin si Jody sa kanyang balita mula naman dyan sa tungkol naman sa may landslide. Yes, Ate Nids, at habang kami nga po ay bumabaybay patungong katimugang bahagi ay nadaanan nga po namin ang bahaging ito na naglandslide dito po sa barangay Turturayok, Bambang, Nueva Vizcaya at kasalukuyan nga po kinukumpuni na ng DPWH, Ate Nids. Maraming salamat, Joji. At sa oras na ito ay ating papasukin naman si Joy na nandiyan sa may Dupax del Norte. Yes, Ate Nits, at ngayon ay papasok nga po kami sa bayan ng Dupax del Norte. At nadaanan nga po namin itong kalsada na kinain na ng baha at dito nga po ay makikita ang napakalawak na pinsala na dulot ng bagyong Ulysses. Yes, Ma'am Nits, at narito nga po tayo ngayon sa Dupax del Norte Police Station upang kapanayamin si Chief of Police Michael Paguyo ukol sa kanilang monitoring para sa bagyong Ulysses. And yes, Ma'am, magandang umaga. Kumusta naman po ang inyong monitoring dito sa Dupax del Norte sa ngayon ay nakakaranas tayo ng bagyong Ulysses? Yes, Ma'am. Ang Dupax del Norte Police Station po ay hinanda namin po. Actually, yung manpower po, Ma'am, naka-full alert status po tayo ngayon. Then may mga rescue personnel tayo, may security personnel tayo, Ma'am. Then sa ngayon is may mga naka-deploy na po na personnel natin. Tapos pagdating naman po sa area natin, Ma'am, as of 8 o'clock kanina, itong Inyangan and Almaguer Road namin is hindi na siya passable sa mga light vehicles. Then pagdating naman po sa low-lying areas po natin is ang identified dito is si Barangay Inyangan, si Barangay Lamo, si Barangay Mabasa, and some part of Inaban. So sa ngayon, Ma'am, is may mga evacuees na din tayo na nasa evacuation centers ng mga barangays. Ma'am, meron po ba tayong mga areas na possible pa sa landslide? So far, Ma'am, kung sa landslide, wala pa kaming naitala. Bagkus ang aming mga kapulisan sa pamamagitan ng pulis sa barangay po, Ma'am, is may ni-strengthen namin yung coordination namin sa mga barangay officials upang sa ganon, malaman namin kung ano ang sitwasyon nila dito sa baba at doon na din po sa upland barangays natin. And maraming salamat, Ma'am. Yes, Ate Nids, narito po tayo ngayon sa bayan ng Dupax del Norte upang kapanayamin si Mayor Joseph Timothy Cayton sa isinagawang monitoring at paghahanda ngayong nakakaranas po tayo ng bagyong Ulysses. Yes, magandang araw po, Mayor. Mayor, ano po yung mga hakbang at paghahanda o monitoring na isinagawa po natin na ngayong nakakaranas nga po tayo ng bagyong Ulysses, which is signal number 3 na nga po tayo, Mayor? Yes, magandang araw ho sa ating lahat, lalong-lalo na ang ating mga kababayan from the Municipality of Dupax del Norte.
Bago pa pumasok itong bagyong Ulysses, we've been preparing, especially on dissemination of the information kung kailan maglalandfall, and including yung equipments natin, the relief goods for those who will be affected, and siyempre itong manpower natin para kailangan natin in case na merong evacuation, meron tayong mga tao na mamobilize, including coordination sa ating PNP. Mayor, just in case po, may mga nakahanda na po bang evacuation centers po para sa mga pamilyang posibleng mailikas po, sir? Yes, meron na kaming mga designated evacuation centers per barangay. At meron din kaming municipal evacuation center. We have a command center para to gather information per barangay, para coordinated lahat kung anong mga kailangan ng ating mga barangay, especially yung mga barangay officials, kung ano yung mga kailangan nila, yung constituents nila, maipapaabot natin kaagad ang mga services para sa kanila. Mayor, ano pong mensahe ninyo po sa ating mga kababayan dito po sa Dupax del Norte, Mayor? Sa ating mga kababayan from Dupax del Norte, especially yung mga affected area like Parai, Inaban, Inyangan, Lamo, and Mabasa, sa lowland, including the upland barangays, is stay at home. Hintayin natin kung ano yung mga updates na issue ng ating gobyerno, at sigurado pong makakaabot ang tulong natin. Ipaabot lang ho yung mga concerns ninyo sa ating mga punong barangay o purok officials para po sila ang magpaabot sa amin so that we could make an immediate response to all possible needs ng ating mga kababayan. Yun lamang po, Mayor. Maraming salamat po. Yes, Ate Nits, at narito po tayo ngayon sa Purok 4, Barangay Inyangan. At dito nga po sa aking kinaroroonan ay ang boundary ng Almaguer, Bambang. At mapapansin nga po dito na napakalakas ng daloy ng tubig. Kaya naman ay pansamantalang isinara ito para sa mga light vehicles. At kung atin pong papansinin ay makikita dito ang dating checkpoint area ng mga kapulisan na ngayon ay pansamantalang linikas dahil nga po sa malakas na daloy ng tubig. Maraming salamat, Joy. At huwag kayo maglilipat dahil mamaya lamang ay meron silang report naman mula sa rescue operation mula dyan sa may Barangay Bagahabag. Yes, Ma'am Nits, at narito pa rin po tayo sa Purok 2, Bagahabag, Solano, Nueva Vizcaya, at nadatnan pa rin po natin ang kasalukuyang isinasagawang rescue operations para sa isang pamilya na naabutan ng pagtaas ng tubig baha dahil nga po ayon sa kanilang mga kapitbahay ay kanilang binalikan ang kanilang mga alagang hayop. Yes, magandang hapon po, sir. Ano pong kaganapan po ngayon dito sa inyong lugar? Ma'am, sa ngayon po kasalukuyang tumataas ang tubig, ma'am, dahil hindi po natin na kunan agad na agaran
Pero mostly ma'am dito sa Barangay Bagahabag, madaling araw pa lang o kaya kagabi pa nagwa-warning na po, nagbibigay na kami ng babala sa mga constituents namin ma'am. Andiyan ang aming punong barangay. Magdamag din po kaming nagbantay ng bagyo ma'am. Hinintay po namin yung malakas na hangin. Ito po kasi ma'am, kanina binalaan ko na po sila na tumawid na. Ang problema ma'am, may alaga silang baka, baboy ma'am. Kaya po ang ginawa niya, gusto niyang i-safety yung baboy niya doon sa taas ng bahay niya. Pero hindi rin niya nagawa ma'am, inilipat pa rin niya rito. Nung tatawid na sila dito ma'am, sana hindi na nila kaya. Kaya in-stop ko na po. Tumawag na po ako ng PNP. Sa PNP po na ako nag-report. Na tumawag po ako ng rescue route. Maraming salamat, sir. Sa oras naman na ito ay ating panoorin ang live footages ng ating RN News Team mula naman dyan sa may malapit sa Apada Bridge sa may Sulano. Maraming salamat News Team sa inyong inihatid na update sa bagyong Ulysses. At manatiling nakatutok pa rin sa ating himpilan para sa mga iba pang mga update mula naman sa ating iba pang mga field reporter.